nangyari? Ba't naudlod? Ay. Oo nga, partner. At para saan ba yung rally na yon? Ang rally, partner, di same. Ha? Yung same. Yung yung kamukha ng mga prayer rally nila sa Davao. Sa Davao? Dahil pa rin sa charter change? Yes. Pero tandaan mo, partner, hindi lang naman yun na nagiging issue. Pero, di ba, tahimik. Di ba, kung ating oobserbahin, hindi na gaano pinag-uusapan ngayon ang charter change. Di ba? Parang wala eh. Wala, Tahimik tahimik. Pati yung PI. Oo. I-even sa, Sa COMELEC, sa wala COMELEC, rin. wala. Ano man na bang nangyari? Sa mababang kapulungan, ano bang pinag-uusapan ngayon? Yung, May balak mag-hearing. Oo. Yung planong, Pagpapaschedule, no? Oo. Ang dating administrasyon. Dahil nga sa usapin ng gentleman's agreement with Sige. China. Take upin natin yan, partner. Oo. After this. Diba? Oo. Parang ngayon, hindi ko nadidig yung PI. Kasi anyway, kahit matuloy yan, partner, papasok pa rin naman yan sa plebisito, kaya mag-iingay pa rin yan. Pero ngayon, wala eh. Oo. I mean, nasa na ba yung usapin nito? Nasa COMELEC na ba? Kasi yung COMELEC, wala pa siguro. Kasi ang last na gagawin ng COMELEC ay magbubuo, ikukumpleto ang implementing rules. Dahil doon nagkakaroon ng pagkakatalo dahil nga kulang. Oo. Paano i-implement yung tungkol sa People's Initiative kung kulang yung IRR? Oo. Wala pang nabubuo ang COMELEC. Oo. Ibig sabihin, ano yan, partner? Status quo. Oo. 'Di ba? Sabi naman nila, kapag meron na yung mga signature na dinala sa kanila, itutuloy na lang i-evaluate. At saka, yung paghihikayat nila na yung mga gustong bumawi sa kanilang signature, pwedeng pumunta ng COMELEC at wala namang pumunta. Teka lang, partner. Ang ironic kasi, di ba ayaw nila ng charter change? Di ba? Naglalaban nila ito, ayaw namin ng charter change. Oo. Pero susulong naman ng amendment si Senator Robin Padilla. Idaan na lang sa CONCON, via CONCON, yung CHATCHA. Dapat may i-approve po dito na resolution. Opo. Ang sinasabi po sa ating konstitusyon, kailangan 2/3 ng Congress, ng House, ng Senate, at kami po ay pwede nang magpatawag ng eleksyon ng CONCON. Yun po, sa amin pong palagay, ito po ang medyo magastos to kasi napag-aralan ko na to eh. Napag-aralan na po namin ito noong sinusulong natin ng economic provision, ang isinulong po ng House CONCON, binasa ko yung kanilang bill, resolution, nakita ko po doon na medyo magastos nga kasi nagpa-compute din kami diyan. Kasi mag-i-elect pa ng mga... Galing pa sa NEDA, bilyon eh. Pero kahapon, kausap ko po si dating Secretary Nery, saka si dating Secretary Gary Teves. Sabi niya, pwede kami mag-formulate na magkaroon tayo ng CONCON election, pero hindi ganun kamahal. Pwede natin gawin yan. Sabi niya, ililimit natin yung number ng delegado at magagawa natin na mura. Sabi ko, mas maganda po sana yung ganyan. Sa akin naman po kasi, mahalaga na naiintindihan ng taong bayan kapag pinag-uusapan ng charter change. Kasi ang nangyayari po, ito pong ganitong pag-aamenda o pagbabago ng saligang batas, hindi po ito masamang gawin. Hindi po ito ipinagbabawal gawin. Katunayan, nasa loob po ng konstitusyon na pwede mong gawin. Hindi po pwede na hindi natin ito pinag-uusapan. Kailangan pag-usapan natin ito. Kasi ang bayan po natin sa ngayon, alam naman po natin na hindi tayo umuusad. Alam naman po natin na tayo taon-taon, umuutang tayo, ang deficit po natin napakalaki, nasa 2 trilyon yata. Kailangan po tayo mag-isip ng paraan kung paano po tayo mabubuhay nang hindi naman po tayo puro utang at hindi naman po tayo palubog.
At ang nakikita po natin na paraan para mangyari yan, baguhin natin ng saligang batas. Bakit saligang batas? Kasi yun yung guide. Yun yung kumaga, yun yung sasakyan natin, yun yung vapor natin. Kung yung vapor natin hindi masyadong makaabante at luma na, teka muna, baka pwede tayong bumalik muna doon sa pier natin, kumuha tayo ng bagong barko, baka sakaling yung bagong barko, maganda yung biyahe natin. Yun lamang po naman. Hindi naman po ito pinagpipilitan. Pero dahil kami ay mga mambabatas, kami po hinalal ninyo, kami siniswelduhan ninyo, ba't hindi namin pag-usapan? Pag-uusapan lang. Kaya nga tayo nandito para pag-usapan. Pero di ba, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, siya din ang tumutulak para sa isang charter change? Ano ba? Di ba? Di ba para, ano ba talaga? Di ba? Teka. Gulo, di ba? Dapat kausapin niyo si Senator Robin Padilla na wag nang ituloy yung mga economic provisions, whatever. Oo. Lahat ng amendment, kahit ano pang amendment, wag ituloy. Nangunguna si Senator Robin. Sabi nga niya, parang hindi siya titigil hanggat hindi natutuloy yung amendments. Oo. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Ang Constitution is supposed to be a permanent thing. Huwag ninyong pakialaman ang Constitution kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Oh, ano ba talaga? So ano ba talaga yung purpose ng rally? Para pa ba yan sa Ito nga nahanap ko ngayong balita, constitutional partner. amendments? Oo. 'Di ba? Yung rally, ito pala ay grupo ng Hagbang ng Maisog. Ibig sabihin, maisog, matapang. Maisog, tama ba? O, yung mga Bisaya, diha. Yan, sige. Hagbang ng... So sila ang nag-organize ng ganitong klaseng rally. Laban sa pagbabago ng konstitusyon. So, pang-ilan na ba sana to? Pang-apat. Pang-apat. Pero yung dati, lahat yun ay ginagawa sa Davao. Oo. Davao. Cebu. Cebu. May Cebu. Yung pinakahuli. Ang huli, Davao. Oh. 'Di ba? So, dito sa Luzon, eto sana yung una Oo. pagkakataon. Yes. Oh. Tapos, partner, hindi nga natuloy, pero ang sa akin, partner, di ba ito, sige, basahin mo yung tungkol Oo. sa sinasabi ng council. Okay. Dahil binansagan niyo po akong pastor, so ako na taga-basa. Basa. A rally of the Hagbang ng Maisog in Bustos, Bulacan. Tama, sabi ni nakakita ko kanina sa matapang. Hagbang ng Maisog in Bustos, Bulacan yesterday was cancelled due to alleged pressure from the government. The fourth Maisog prayer rally was organized by supporters of former President Rodrigo Duterte to protest against ongoing moves to amend the Constitution. Rally supporter Vic Rodriguez said Duterte decided to cancel the event to prevent chaos and people from getting hurt. The Council of the Honor of the Property, where the event was supposed to be held, allegedly threatened to sue the organizers for illegal entry, even as a contract had been signed between the parties for the use of the venue. Police cordon of the property and a dump truck was placed at the entrance to prevent people from entering. Rodriguez said this kind of pressure was not stopped from them from continuing to protect and defend the Constitution. A day before the planned rally, Duterte posted a video message on social media inviting people to join them. If you are brave for the country, defend the flag, the Constitution, and attend the peace rally to show your anger. He warned that a case would be filed against an official whom he did not identify for barricading the venue. Sino naman yung opisyal na yun? Actually sa akin, partner, ganito ha. Kung iisipin natin, mga kayubi, kasi hindi naman natin nakita, marami bang pumunta?
Mm-mm. Di ba? Marami bang pumunta? Naka-schedule ba talagang pumunta si Pangulong Duterte? Nandito na ba siya sa Luzon? Ay, O hindi nasa- natin alam. o Pero nasa mabilis Davao lang pa. naman yung partner bumiyahe. Mm. Tapos, partner, kasi ganito, lumalabas dito. Kasi parang nabalitaan ko na, parang 2 days before this rally, partner, this scheduled rally, urong-sulong daw yung may-ari Ng lupa. ng venue. Okay. Allegedly, sabi nila is may measure daw Sa may-ari. sa may-ari na wag parang ituloy. Ang sabi nga ho nila ay kokonti lang daw ang mga follower ng Maisog. Kapag nagkakaroon po ng rally, ang Maisog sa Davao, sa Tagum, sa Cebu, makikita ho ninyo ang mga trolls sa social media at minamalit ho nila ang Maisog rally. At totoo naman po sila siguro. Kaya nga po nagtataka kami bakit natatakot sila sa Maisog. Kayo ho ba'y nagtataka rin? Kung talagang ang Maisog ay mahina, kung talagang ang Maisog rally, si Duterte ay matanda na ang sabi po nila at wala na siyang impluensya at wala nang kakayahang bumalik, bakit ho sila natatakot? Yun po ang aming ipinagtataka rin. No? Pero nais ko hong dagdagan yan. Malinaw pong binabanggit ng ating saligang batas na tayo ay mayroong kalayaang magsalita. The freedom of expression. Yan po ay pinoprotektahan yan, no, sa lahat ng mga Pilipino, sa lahat ng mga mamamayan. Sa Bill of Rights, na tayo po ay malaya na magtipon-tipon, yung peace assembly na tinatawag, kalayaan po natin yan. Kaya nga lang ho, ang nakita ho natin ngayong araw na ito, wala ho tayong kalayaang magsalita. Kaya ngayon, ginagawa po natin ngayon dito ito, na tayo ay magsalita dahil pinigilan po tayo doon sa lugar na kung saan nandun tayo dapat ngayon. Sino naman yun? Ang nakita ko, ang nadinig ko sa kanilang kanina partner, yan iano ko lang i-correlate ko lang. Ang sabi kanina, nadinig ko doon sa kanilang press con, may chain of command daw to. Kasi kung ang nag-utos daw dito, yung regional director, syempre aakyat yan, aakyat hanggang sa presidente. Nung po dyan, sino po kaya yung nasa likod ng mga tao na to? Bakit po parang tila sindikato, mafia yung datingan? Walang kawala eh. Tinatakot yung tao, tapos pinipilit kaming paniwalain dun sa ginawa nilang kalukuhan. So kitang-kita natin, may tinatawag po tayong chain of command. Di ho ba? Pagka sinabi po nating chain of command, hindi gagawin nung nasa ibabayan nang walang matinding utos sa itaas. Samakin po ninyo dumaan sa Lieutenant Colonel. Pababa po sa Police Staff Sergeant. Sino kaya yung nasa likod ni Lieutenant Colonel? Malamang, it must be the Provincial Director. Ang tanong, sino kaya yung nasa itaas ni Provincial Director? It must be the Regional Director and so on. So ang pinakadulo po nito, tatama po to doon sa tinatawag na pinakamataas po sa kanila. At sino po yan? Sino po yan sa tingin ninyo? Ito po ay ang Presidente ng Pilipinas, si BBM. Bakit po? Directly sinabi ho sa amin nung may-ari na ang pressure is galing po sa Malacanang. So, ang lumalabas, ang pinagbibitahan nila, si Presidente, si PBBM, yung nanakot, diba? O nag-utos na manakot para hindi matuloy yung rally. Pero teka, kung patungkol sa pag-aamyenda, patungkol sa konstitusyon, tahimik ang Pangulo eh. Di ba sa issue ng pagbabago ng konstitusyon? Oo. Hindi nga nanghingi alam. Hindi nga wala nga. Oh. Hindi, saka, hindi nga umaandar siya ngayon. Oo. Parang hindi siya mainit na issue ngayon. Oo, correct. Diba? Actually. Sabi nga natin, kung ang pag-uusapan natin dito para ma-extend yung mga terms nila, diba? Yung termino ng mga incumbent,
parang malabo. Sa akin, partner, Oo, ha? oo. Kung titignan natin yung timetable, mukhang malabo Mhm. na ma-extend yung term nila, partner. Saka parang, sabi nga natin, yung kay Senator Robin Padilla, mukhang hindi na pag-uusapan yung tungkol sa term, Mhm. extension of term. Parang more on economic provisions yung pinupush ni Senator Robin. Oo. So kung pag-uusapan natin dito, against sila sa pag-amend ng Constitution, bakit di niya kaya kausapin yung ibang mga senador? Kasi kung medyo mahina ang PI, hindi umiingay ngayon, 'di ba? Ang mangyayari niyan is magkakaroon ng ano lang, yung sa Congress, Mhm. 'di ba? Ang tawag doon, partner, Constitutional Assembly, tama ba? CONAS. No? Yun lang yun. Mukhang hindi rin masyadong kumikilos sa mabilisan ang Senado. So, for me, parang wala siyang threat. Kung pag-uusapan natin ang pagbabago ng konstitusyon. Kasi nga, si Robin Padilla nga, partner, na nababagalan. So, parang hindi siya mainit na issue. Ang mangyayari lang kasi dito, mga kayubis, the way I see it, hindi lang tungkol sa tsa-tsa pag-uusapan dito. Pag-uusapan na naman dito yung tungkol sa bangag-bangag issue, pulveron issue. Kasi Yun po sana yung leader. Yun po sana yung leader na kailangan natin. Marunong makiramdam. Duterte! 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 BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! Bangag resign! Malinis ang kredibilidad ng mga nanunungkulan. Panawagan natin sa ating Pangulong BBM. Ipakita ang tunay na pagiging pinuno. Ilabas po natin. Tayo mismo hinahamon po kayo ng sambayan ng Pilipino. Magpa-drug test po tayo kung talagang hindi totoo ang sinasabi at mga ipinapakitang ebidensya laban sa inyo. Kung hindi po natin mapapatunayan yon, ano po ang dahilan kung bakit pa tayo nasa katungkulan? lagi nila yung binabanggit. So ano ba Diba? talaga ang pakay Mm. ng mga isinasagawang rally ngayon? Nitong partner, Mm. mga sumusuporta sa dating administrasyon. Mm. Kasi kung iyong papakinggan, yun lang naman talaga ang kanilang ipinaglalaban. Lalo't higit ng dating Pangulo. Ayaw niya na baguhin ang konstitusyon. Oh, Partner, tining ko lang mga kayubi, please, baka mali ang nababasa ko. Feeling ko kasi may drama dito. ano ba yan? May drama siya. Teleserye yan. Oo, Kasi parang- tuloy-tuloy. Para maibintang nila kay Pangulo, kay PBBM, yung sinasabi nilang parang may martial law. Kasi partner, tandaan mo, pinayagan silang mag-rally Mm-mm. ng ilang araw. 5 araw? 4 na araw? Sa Liwasang Bonifacio. Oh, pinigil ba sila dun, partner? Exactly. Hindi sila pinigil. Kahit anong pagsasabihin nila dyan, hindi sila pinipigil. Diba? Ito pa ba sa Bulacan ang pipigilan sila? Private pa yan. So, yun lang yung sa akin eh. Hindi ko kasi makita yung logic na kung may kontrata ka doon sa may-ari, diba? Tapos pipigilan ka ng Pangulo na, oy, wag mong payagan yan na mag-rally. Di sana noon pa sa Liwasang Bonifacio. Doon, pinigilan Pinigilan na na. sila. Oo. Di ba? Kasi yun property ng gobyerno. Yes. At may talaga, partner. May lahat ng paraan ay po pwedeng gawin. Di ba? Teka lang, totoo ba na sila ay nakipagkontrata doon sa may-ari ng lupa? At sinasabi pa nga na may tumawag doon sa may-ari at tinatakot para hindi ituloy yung pagpayag
na doon gawin yung prayer rally. Lumalabas dito na hindi alam ng may-ari kung anong klase yung kontratang pinasok. Kaya tuloy hindi pinayagan ng may-ari yung binabalak na pagrarally sa kanyang property. Maliwanag ito sa sinasabi ng abogado ng may-ari ng property. You can still elsewhere, but not here. Okay? Dati okay na. Open your mic. Mamaya na po siguro sa... Hindi, okay lang yan. Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Kasi ano po eh. Hindi, okay na. Pero for the meantime, we are giving you 30 minutes to cook. Okay. Ayun po. Paki-pull out lahat to. Hintayin lang po natin. No. We cannot. You have to pull it out. Ngayon, kung if ever na mag-agree ulit kayo, you can do it. Pwede po siguro, SMLI, kung gusto nyo intervene si attorney para at least madinig din po yung side nila. Di ba? Hindi, okay. We are willing anytime. Basta ang request lang natin yan, just to avoid any untoward incident, para huwag naman kami madamay dito, pakipull out. So we are giving you... Sir, ano pong dahilan, sir? Ba't ipo-pull out po? Ayun ang mayari. Ano yung napag-usapan, sir? May papel na po Ayun na... na, itimanda nyo to. Hindi, magpatimanda ka, hindi kasi niyo ako pag-usap. Itimanda nyo to. For breaching the contract. Tama yan. Pasok ka ng pasok sa kontrata, hindi mo alam. So we are now going to the police station. And if you will not pull out, then okay, that's your own risk. Okay? Ikaw, Michael, kasi pasok ka ng pasok sa kontrata. Pero sir, sino naglagay ng tarpaulin dyan, sir? Sa labas? Ako, Atty. Jose Cruz, ako yun. Pinagalitan ko na ako. We are giving you 30 minutes. Aalisin nyo, hindi. Pakitanong lang kung aalisin o hindi. Papunta na po yung namin para makausap nila. Sige, andun ako sa munisipyo. Okay po, sige po. Pero for the meantime, pull out. Ano na, ipo-forward natin yung forward natin yung yung Gcash na siya. Yung Gcash na. Pasok. Ay! Mamaya, nandito yung Reklamo ako. Attorney Cruz, kailangan na po ng lawyer. Hindi ba wala po po sa kailangan po ng lawyer naman para Okay. sa atin. Andito na po yung lawyer. Okay. Sige, tapos ka. Okay po. I'm giving them Yes po, Tony. 20 minutes or 15 minutes to pull out. Pag hindi nyo pinaalis dito, kakasuhan kayo. Okay po. Tandaan nyo yan, Nepe. Okay po. So, nireklamo ko itong mga tao na ito. Pumasok na walang pahintulit dito. Kaya maliwanag na paglabag sa aming karapatan yan. Ngayon, nandito naman kayo at wala kayong gagawin. Dahil nandito lang kayo. Maliwanag dito na yung may-ari ng lupa at nung abogado mismo ng may-ari ang nagpaalis sa kanila para hindi matuloy yung balak nilang pagdadaos ng rally sa private property na ito. So bakit ito isisisi kay PBBM? Diba? So, tingin ko lang, may drama dito. Para pag may drama, makakapag-create ng senaryo na lumalabas na si PBBM ay diktador. At may martial law na pagdating sa kanila. Ngayong araw po ay kauna-unang pagkakataon na namatay po ang demokrasya sa Pilipinas. Patay na po ang demokrasya, patay na po ang karapatang pagtao. Dahil kanina po, dapat ay meron tayong maisog rally sa Bustos, Bulacan. Ito po ay matapos na hindi bigyan ng rally permit sa Malolos, Bulacan. At ang ginawa na nga ng organizers, mga conveners ng maisog, ay pumunta na, naghanap ng isang pribadong lupa kung saan doon dapat gagawin ng maisog.
pero sinupil po ang Maisog Rally ngayong araw. Paano nila ginawa? Well, kagabi pa po ay naglagay na sila ng mga signage na nagsasabi na private property hindi po pwedeng pumasok. Kung totoo ito, 'di ba? Para lumabas ang katotohanan dito, partner. Ang idemanda nila Pangulong Duterte, unahin nila yung may-ari ng property. Bakit? Sabi nila may kontrata. At napirmahan na. O nagkapirmahan na kayo. Oo. Tapos biglang yung lawyer nung may-ari ng property, hindi kayo papapasukin? O di may breach of contract agad dun. 'Di ba? So yun yung idemanda nyo. 'Di ba? Para makaano kayo ng danyos. Tapos mula from them, palabasin nyo kung ano yung katotohanan para lumabas kung sino ba talaga ang nagpigil. Kung may nagpipigil. Eh di sana naghanap na lang kayo. Total nasa Luzon na kayo eh. Bulacan lang eh, partner. Pwede naman kayong pumunta sa Freedom Parks, partner. Nasabi nga dito ng Commission on Human Rights, pag Freedom Parks, partner, di kailangan ng permit. Pwedeng gamitin to. Anytime? Anytime. No, sabi niya, ito ha, sa news nung July 26, 2020, yung Freedom Parks daw protected from no permit, no rally policy. Di ba? So, di humanap kayo ng venue na just near Bulacan na makakapunta yung mga supporters nyo para matuloy. Di ba? Kung talagang yan ay planchado na lahat. Kung planchado na kasi Bulacan lang yan eh. At sa tingin nila marami ang Pumutang ng Luzon. pupunta. 'Di ba? Kung marami na talaga 'yan, 'di ba? Ito ba ang tanong natin, marami na ba talagang pumunta? Gaano karami? Ilan yung estimate Na dumalo sana. na dumalo sana? Gaano karami para matakot si Pangulong Duterte na baka magkaroon ng sakitan pag pumunta pa siya? O gaano muna karami? Estimate. Kasi baka lang baka kokonte, kaya hindi na tinuloy. Di ba? Pwedeng ganun eh. Di ba? So, tingnan natin. Bakit kailangan pa nilang kung partner, kung yan ang dahilan, kung bakit kinansela nila? Ba't kailangan pang partner? Palabasin na may humaharang, may nag-pressure. Kasi, pwede naman sabihin, hindi namin natuloy, hindi namin itinuloy, kinancel, pinospone namin. Dahil, konti tao. Dami nila po pwedeng... Pangit sabihin ko, konti tao, partner. Hindi, sa ano lang, dahil sa may sa ibang dahilan. Parang ganun. Nandiyan na naman. Pwede naman lang sabihin na heat index. Oo, yeah. Init. Pwede yun. Diba? Sa sobrang init ng panahon. Baka maapektuhan yung mga dadalo doon. Kaya nga partner, tingnan natin. Ito nga sana maganda, di ba? Kung ito totoo na may nagpipigil, di mas maganda rin. Kasi sabihin nila, pag-curtail ng freedom of expression. Di ba? The right to gather. Di ba? Yan ay part ng karapatan natin based sa Constitution. Kung meron dyan, di i-prove. Di ba? O di pwedeng magsampa agad-agad sa Commission on Human Rights. Di ba? Para makita yung katotohanan. Yun lang. So wag kayong tumigil dito kasi ang problema, partner, malamang kasi pagka nag-rally na naman ito, mananawagan na naman sila Attorney Vic Rodriguez na magpa-drug test ka. Doon sa rally. Kasi pare-pareho na yung kanilang tema. May nakita ko kanina rito, taga Bustos, Bulacan daw siya. Ano wala nga daw tao. Oo. Hindi ko, saan ba yun? Sige nga nahanap ko. Oo. Kung malapit kayo dyan, kumbaga pakisabi sa amin kung gaano karami, dagsaba yung tao para matakot si dating Pangulong Duterte na baka magkasakitan. Pero, partner, last minute na ba kinansela? Yun, on the day. Oo, nandun na lahat yung mga tao. Oo. Pero nandun kasi yung karamihan na nakita natin, yung ibang vloggers.
O na kanina yung yung message rito. Asan yun? Ang bilis kasing to eh. Sinabi ko konti daw. Sige Wala nga. daw, puro mga vlogger lang nang Pakiulit nga puro po mga yung vlogger lang daw nandun. Oo, pakiulit nga po yung nag-message na Taga taga Bustos. Bustos. Kasi parang pumunta ata siya doon kahapon. Oo, sa rally na yun. Hindi ko mahanap na partner eh. Yun yung naiisip ko. Is it ano ba? Di ko alam kung style para mas maganda yung pag-cancel nila. O, syempre, mahihiya naman sila na sabihin ako konti tao. Diba? Ibig sabihin, pag konti tao, konti na yung ano nila. Influence nila. Yeah. Diyan din partner eh, makikita eh. Kung gaano kadami. O, kasi dapat ang dumadalo sa ginagawa nilang partner, rally laban sa amendment sa Constitution. Kasi ang nakikita ko, partner, 'di ba, kung ganun karami ito as in dagsa, parang campaign rally. 'Di ba? Parang tawag doon yung panggabi ay yung a day before the election. Meeting de avance. Kung ganun kadami. Oo. Dapat na news na siya, 'di ba? May aerial view na siya or may drone na 'yan. Oo. At saka partner kung yung rally nila ay patungkol, partner, dito ka sa binabanggit na ayaw na nga nilang baguhin ang konstitusyon. At makikita mo, ang daming pumupunta, ang daming dumadalo, daksa, hindi lang daan, libo-libo partner, Manyanyos yun eh. At saka malinaw yan partner, na ang daming ayaw baguhin ang konstitusyon. Magiging basehan din yan 'di ba? Ng karamihan. Even yung mababang kapulungan at ng administrasyon. Kahit hindi pa sila partner, 'di ba? Sasabihin at magiging malinaw din yung issue partner, yung pirma-pirma na may bayad. 'di ba? Yes. Ngayon kasi partner, mas mainit yung usapin tungkol sa China eh. Correct. Diba? Oo. Sa totoo lang. So, tingin ko, partner, mga kayubi, meron ba tayo nakita? Kayo po. Oo. May nakita ba kayo sa news? Kasi ang nakita ko lang, canceled na, di ba? Oo. May nakita ba kayo sa news kung pinakita yung gano'ng kadaming tao ang dumating? Di ba? At least man-news yan eh. Kasi, pag sinabi sa, dinami-dami ng mga protesters, dinami-dami ng mga supporters na nagtipon-tipon sa harapan ng venue. Kasi hindi pa napasok eh. Sa harapan ng venue. Diba? Naghintay pa rin sila para dumating si dating Pangulong Duterte. So, gano'n nga karami. Dapat makita kasi natin, ma-estimate natin. Kasi kung kukunti lang yung darating partner, kung ikaw si Pangulong Duterte, hindi ka talaga pupunta. Ay, sayang lang yung oras ko at pagod. Diba? Oo. Hindi na ako. Ano pa para Ay, baba mo ang content yan. Sabi niya, nakita ko sa organizer. Parang ano yun, sabi niya, teka lang bilis eh. At ito, si Dance Food Park ba? Napanood ko kanina yung usapan ng organizer at saka yung attorney ng may-ari. Malinaw daw yung reason bakit di pinayagan. Sabi pa niya. Ano sabi? Ano yung rason? Kung bakit hindi pinayagan at inurong. Kasi sa balita, nakapirmahan na sa kontrata, bakit... ang sabi nga daw, may nananakot. No, kaya nga, diba? Ito nga sinasabi ni Food, ano yun? Anong pangalan niya? Nagkumprontahan, Sino? Wala nga po mga crowd, puro vloggers ng SMNI reporters. Sabi ni Matilde Choresca. So, yun lang yung sa akin, di ba? Kasi kung konti lang talaga, hindi talaga siya pupunta. Ika-cancel talaga yun. But there should be a better way to go out. Diba? Not to attend. Diba? Tapos may ituturo na iba. So, yun nga, sa akin lang naman, sabi ko, logic lang sa akin. Matagal ang mga tao sa Liwasang Bonifacio, partner. Parang walang uwian yun eh. O di dapat dun pa lang, pinigilan na ako talagang ayaw, diba? Alright, sige. Sa mga kayubi, hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire Papalalang. Huwag tulugan ang inyong karapatan. At ako naman ang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino.